Magandang araw mga kaibigan. Welcome muli dito sa aking YouTube channel, ang Tito Ver TV, at sa aking TikTok, ang Tito Ver Inspirational Vlog. Isang araw na naman kung saan maraming mga katanungan ang sumasagi sa aking isipan. Ngunit isang katanungan lamang ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang hanapin sa banal na kasulatan ang mga kasagutan. Ang katanungan na nagsasaad, saan natin ginugugol ang ating oras ngayon? Ang buhay ay maiksi lamang. Tayo ay parang mga bulaklak sa parang na naririto ngayon, ngunit wala na bukas. Hindi ba tayo napapatigil o napapapos sa ating buhay at naitanong sa ating sarili, ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Ano ang mangyayari sa aking hinaharap? Ano ang mangyayari kapag nilisan ko na ang mundong ito? Maalala pa kaya ko ng mga taong naiwan ko? Ang isang katotohanan sa buhay ay bawat isa sa atin ay haharap sa ating kamatayan isang araw. Ngunit paano ba natin masisiguro na makasama natin ang Diyos sa hinaharap? Isa pang katotohanan na dapat nating pagnilayan ay pagkatapos nating mamatay, wala na tayong magagawa. Wala nang second chance. Sabi nga sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27 na nagsasabing, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Kaya hindi na natin maaring baguhin ang ating sarili kung ano tayo bago tayo mamatay. Kaya habang may oras pa tayo, hanapin na natin ang Diyos at sikapin na magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Tayo mismo ang nakakaalam kung saan natin ginugugol ang ating oras, lakas at enerhiya. Ito ba ay ginugugol natin para sa pansarili lamang o ginugugol natin ito para sa kapapurihan at kaluwalhatian ng Diyos? Sabi nga sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23 na nagsasabing, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakasala at dahil dito tayo ay kinamumuhian ng Diyos. At dahil din dito, si Jesus ay nagkatawang tao at nakisalamuha sa mga tao upang maibalik ang kanilang relasyon sa Diyos. Si Jesus ang tunay nating kailangan upang tayo ay makapunta sa langit at maibalik ang tamang relasyon sa Ama. Ayon nga sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 na nagsasabing, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nararapat lamang na hanapin natin si Jesus sa ating buhay at bumuo ng mas malalim na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Dahil kung tayo ay mamamatay at walang tamang relasyon kay Jesus, maniwala man tayo sa hindi, we like it or not, maaring gugulin natin ang ating eternity sa impyerno. Unfair ba ang Diyos? Ayon nga sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9 na nagsasabing, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Hindi unfair
ang Diyos. Dahil ayon sa binasa nating scripture, binibigyan tayo ng lahat ng pagkakataon upang magsisi, lumayo sa kasalanan, magbago at higit sa lahat, bumalik sa Kanya upang makasama natin siya sa langit balang araw. Saan ba natin ginugugol ang ating oras sa ngayon? Ginugugol ba natin ito sa ating trabaho, sa panonood ng Netflix, sa K-dramas, sa YouTube, sa TikTok, o sa mga online games? Hindi ko sinasabi na masama ang mga bagay na ito. Ngunit ang sinasabi ko lamang na kung may oras tayo na paglaanan ang mga bagay na ito, bakit wala tayong oras upang hanapin ang Diyos at makabuo ng tamang relasyon sa Kanya? Kapag iniimbitahan tayo na mag-study ng Bible, marami tayong dahilan, sobra tayong busy at wala tayong oras. Panahon na para baguhin ang ating pananaw sa buhay. Maging masigasig tayo na bigyan ng oras para hanapin si Jesus ng buong puso at bumuo ng isang tunay na relasyon sa Kanya, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil hindi natin alam ang buhay, maaring kunin na ng Diyos ang buhay natin sa ngayon. Hindi ko kayo tinatakot, mga kaibigan. Real talk lamang ito. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Tanging ang Diyos lamang. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, hanapin na natin ang Diyos at bumuo ng tunay na relasyon sa Kanya. Huwag tayong mag-atubili na hanapin ang Diyos. Paglaanan natin ang oras tulad ng paglaan natin ng oras sa ibang bagay. Kaya inaasahan ko ng bawat isa sa atin ay maging masigasig na hanapin ng Diyos sa ating buhay. Kung may katanungan tayo tungkol sa ating tinalakay sa araw na ito, huwag mahiyang magtanong sa aking YouTube channel, sa aking TikTok vlog, at masaya akong tulungan kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Have a great day, everyone.